Ayun, hello everyone! Kumusta po ang lahat? Ayan, make it sure na makapasok na po yung mga business partners natin. Yan. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang ating Sabado? Ayan, sino po ba dito yung naka-day off? Ayan, patingin nga ako ng mga mukha ninyo. Make it sure na naka-on camera lahat para makita ko naman ang inyong mga kagandahan at kagwapuhan. Hi, Ate Joanne! Excited ka na ba? Oo, nakita ko si Ate Joanne kumakaway. Ayan, si Kuya Nature. Ang ganda naman ng smile ni Kuya Nature. Nakikita ko kayo, oh. Hi, Kuya Melmar. Bising-bisi tayo dyan. Kati-kati ng ulo, ah. Ayan, kumusta ang lahat? Ayan. Ano ba? Si Ate Bulaklak Reyes. Yan, ang ganda naman ng pangalan ni Ate Bulaklak. Ah! Anong bulaklak ka? Ate Part. Si Charon Bulaklak daw, sabi ni Coach Brian. Ayan, kumusta po ang lahat? Ayan, excited na ba kayo sa ating sharer? Ayan, hello kay Tita Elizabeth, kay Tita Lilibet, ayan, from Thailand. Si Tita Elizabeth naman from Singapore. Ayan, sino ba yung mga naka-on cam? Basta daw naka-on cam, magaganda at guwapo. Oh, may sound. Ayan, excited na ba kayo? Actually, pwede niyo pong i-share po yung Zoom link natin, itong Zoom event natin sa mga kakilala mo. Kasi malay mo, di ba, yung istorya pala ni Tita Gorgia na isa ka sa makaka-relate. Actually, ready na po siya. Oo, pero mamaya na kasi kailangan mo nang pa-excited muna natin siya. Ayan, the moment daw na mas lalong tumatagal, mas lalong kinakabahan. Ayan, so, yun, bali, i-share nyo ba po yung Zoom link po natin sa mga kakilala po natin, sa mga ka gusto nyo pong kung yung member ka na po dito at gusto mong i-share yung opportunity natin, make it sure nandito siya sa loob. Kasi balay mo, kapag isa siya sa nakarelate sa kwento ni Tita Gorgiana, lalo na, syempre, isang OFW na sobrang tagal na po sa abroad. Di ba dito nyo lang matutunghayan dito sa event natin. Ayan. Hello, Tita Lilibet. Ayan. So, maganda ba ang host nyo for today? Ayan. So, ilang participants na ba meron tayo? Nasa 40. Ayan, so dagdagan pa natin. Diba? Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ang daldal ko, kanina pa ako dumadada. So mga hindi po nakakilala sa akin, ay yung Coach Raquel Pangilinan. So, IT graduate, naging empleyado for 6 years, and isa lang din po sa nakakita ng opportunity na to through online. And through pandemic, yon that time. Sino pa dito yung nakaranas ng pandemic? For sure, lahat naman nakaranas ng pandemic. Diba? And syempre, oh, lahat tayo. Diba, nakaranas ng pandemic. And yun, kumbaga ang pandemic siya po yung pinaka-greatest learn sa ating lahat na kahit pala hindi natin lilinyahan natin the moment na gusto natin kumita ng pera. Diba? Wala naman masama na kumita ng pera, kaya nga tayo nagtatrabaho eh. 'Di ba? Para po meron tayong pangtusto sa mga pangangailangan natin araw-araw sa family natin. Kaso nga lang ang tanong, bakit nagtatagal na po dyan sa abroad, sa pagiging empleyado, wala pa rin nangyayari? Tama? Kasi meron lang po tayong hindi po ginagawa, which is yung pagnenegosyo or kailangan mo magdagdag ng extra income na pagkakitaan. Kaya nga nandito ka. Sino ba dito yung produkto ng how? Sige, mag-comment ka dyan ng how. Ayan. Kung ikaw ay produkto ng how, mag-comment ka dyan ng how. Ayan. Wala. Ako lang. Wala. Ayun, si Tita Elizabeth. How? Si Tita Josephine. Sino pa? Dalawa lang? O, si Coach Iris. Sino pa? O, si Coach Renalyn. Si Tita Anita. Si Tita Weldina. Ayan, from Kuwait. O, di ba? Kumbaga, kung produkto ka ng how, for sure, ang magiging story mo is wow na. Diba? And kailangan lang din natin trabahuhin yung negosyo natin. Kaya nga nandito tayo sa community natin kasi tayo yung maghihilaan pataas. O si Tita Bulaklak, si Charon Bulaklak, si Tita Maribel, o produkto ng how. Baga, ang dami natin mga produkto ng how.
Ayan, mamaya, si Tita Gordiana, isa din siya sa produkto ng How. Nakakatawa yung ano niya, yung story niya. Mapapakinggan niyo kasi ako, na-excite na din ako. Ayan, so keep on sharing the link. Ilang participants na? 39. 39,000 participants na tayo. So, share niyo pa po sa mga kakilala niyo, sa mga sa gusto niyo pong maging successful din po dito na na makipagsabayan po sa inyo. Ayan. So, sharing the link. Keep on sharing the link. Ayan, sige, habang nag-aantay pa tayo ng mga papasok, pa-comment naman dyan ako kung saang bansa ka para ma-shoutout kita. Ayan, para naman maano ka, ma mabanggit kita. Son Giovanni, ang layo naman from Philippines. Ayan. So, sige, i-shoutout natin yan. I-drop mo naman kung saang bansa ka ngayon. Tita Elizabeth from Singapore. Tita Josephine from Hong Kong. Sino pa? Si Matt. Anak ni Tita Elizabeth from Philippines. Tita Maribel from Taiwan. Oh, wow. Si Tita Jean watching from Germany. Oh, yung dito sa Pilipinas. Oo, kilala ko na kayo. Mga OFW partners lang natin yung ano natin. Si Kuya Michael Maricol. Hello, watching from Malaysia. Oh, si Tita Anita. Oh, nasa Ortigas si Tita Anita. Si Tita Che ata to eh. Oh, ba't iba yung pangalan ko sa sa Zoom? Ba't Anita? Ba't hindi Cheche? Ayan, si partner Maribel Josico from Israel. Wow! Watching from Cyprus, si partner Rose Zain. Ba po ba yung ano ko? Pagbanggit ko? Rose Zaid. Ayan, correct me if I'm wrong. Ayan, si partner Maribel na banggit ko na kanina. Oh, si Chicharon Bulaklak. Watching from Hong Kong. Grabe, nakakagutom naman yung bulaklak na yan. Hilda? Si Ate Hilda pala yung si Charon Bulaklak. Ayan, si partner Arnel from Qatar. Oh, ano yun? Stop dance? Ayan. Sige, hindi ko na po patatagalin pa. Siyempre ako excited na din po ako na ma-share po din sa inyo kung ano po yung kung ano po yung pabahagi po ni Tita Gordiana po sa inyo. Ayan. So, nakahabol si Ate Flory May, 'di ba? Pamangkin ni Tita Gordiana. Ayan. So, are you excited? Patype naman dyan ako ng excited kung excited ka na. Bakit wala na? Ayun. Ayun, biglang lumilitaw. Late lang pala ang comment section natin. Ayan. Siyempre, before po natin tawagin ang ating speaker, actually, ito po din talaga nakaka-inspire. Kasi nag-share na to sa Royals International Empire sa mga nakapanood po ng sharing po niya. So, ito pong papanood po natin na video, dati po nang nasa abroad. Ayan. So, before ko po tawagin si Tita Gordiana, panoorin po muna natin tong video na to. I'm Gordiana Tubli, 27 years na as OFW at nandito po ako sa bansang Thailand. Kagaya ng karamihan, wala ding ipon, puro resibo. At sa dami na ding sinibukan sa buhay, wala din. I will take this opportunity na magpasalamat sa ating founders ng Royals International Empire, Mentor Tanya Morales at Mentor Benjen Bunagan, ang ating Royals councils, coaches, and mentors sa community natin. Dumating din ang panahon na naghanap na ako ng opportunity na magbago ang buhay ko at nakita ko sa isang post ng Facebook at nakilala ko si Coach Raquel na siyang nag-present sa akin ng business. Nung una, nagdalawang isip din ako at natakot dahil na-scam na din ako dati, kaya medyo aware na din ako. Nang i-present niya sa akin ng business, isa lang ang tumatak sa akin, yung sinabi niya na hindi ko to gawin mag-isa ang business. Kasama ko ang buong community at i-guide ako. Kaya
nag-decide kaagad ako at nakapag-join. In few days, nakapag-join agad ako at dinala niya ako sa event natin. Nakita ko doon na marami na palang members at maraming participant at isa sa nag-share ay isang OFW na nakapag-for good na din. At nung naipaliwanag sa akin ang kagandahan ng 31 account, naglakas loob agad ako na gawa ng paraan. Nag-advance ako sa amo ko. Yung 6 months salary ko, in-advance ko na. Buti na lang at pinagbigyan niya ako. Kaya nakapag-avail ako ng aking VIP in 2 months time. Kaya ngayon, sa tulong ng community, doing part-time, kumikita na din ako ng 160,000. Nagpapasalamat din ako sa sarili ko dahil nung time na yun, nag-decide ako kaagad. Nagtiwala sa business, nagtiwala sa community, nagtiwala sa sarili. Ngayon, na-enjoy ko na ang pakikinig, panunood ng mga events natin, trainings, at doing the business. At may nagtiwala na din sa akin. Kaya masasabi ko lang sa mga members na hindi pa nakapag-VIP, i-goal nyo na ma-avail ang 31 accounts dahil iba ang pakiramdam na naka-VIP na, malakas ang loob, at mas madali na ma-achieve ang 6 figure at karoon tayo ng confidence na gawin ang business. At sa mga hindi pa nakapag-join, hindi pa members, i-goal nyo na mag-members na kayo. At huwag nyo lang patagalin kasi sayang ang oras. Kung gusto nyo ng pagbabago, gawin nyo na kaagad. Mag-take action, mag-decide na lang. Kaya ako, I'm very proud to be part of this community, Royals International Empire. To God be the glory. Thank you po. Ayun, di ba? Kumbaga, dati nakakapag-share lang siya sa community natin. Nasa Thailand pa si Tita Gorjana that time. Di ba ginagawa part-time yung negosyo natin. And ngayon, syempre, isa siya sa makakapanayam natin na nandito na siya sa Pilipinas na ginagawa na full-time yung business natin. Ayan, syempre, hindi ko na patatagalin pa our for good OFW from Thailand. And of course, syempre, isa na po siyang silver executive at 100K achiever. So let us all welcome Tita Gorjana Tuble! Ayun, hi Tita! Ayan, wala siyang sound. Wait lang po. Ayan. Hi Tita! Ayan, okay. Okay na? Yeah. Hello, hello. Good afternoon, good morning, good evening din para sa ating mga OFW partners all over the world. Thank you, thank you. Ayan. Ayun, Tita. So, ano ang pakiramdam nandito ka na ngayon sa Pilipinas? Masaya na kasi nung una, kagaya din ako ninyo na nanonood lang, nakikinig ng Zoom kagaya nito. Ngayon ay isa na ako sa pakikinggan nyo ng aking journey as journey ko dito sa ating online platform. Ayun, ang dami nagko-comment sa'yo, Tita. Oh, congratulations daw. Thank you. Ayan, Thank so, you. syempre, before natin i-start, Tita, bali, pakilala ka muna. Sino ba ang Gorjana Tuble bago mag-upload? Okay. I-share ko yung kunting background ng buhay ko para makilala nyo ako ng mas
mas makilala niyo ako as sino ba ako. Ah, 7 sa aming magkapatid, 7 kaming magkapatid, puro babae. Sa pamilya ko, ako ang bunso. At nung ipinanganak ako ay 2 weeks pa lang ay namatay yung mama ko. Kaya lumaki ako na walang nanay. Papa lang at saka yung mga kapatid ko. At after 1 year, nag-asawa muli ang papa ko. Kaya may isa kaming kapatid na lalaki. At siya lang ang lalaki namin. At nagpapasalamat ako dahil itong aking mga kapatid, pamilya ko ay naramdaman ko yung pagmamahal nila sa akin. Kaya para sa akin, lumaki ako na masabi ko na may lakas loob ako. At dahil sa pagmamahal nila sa akin, naging naging mapangarapin ako. 14 years old ako ay working student ako sa isa sa kaibigan ng papa ko sa Dumaguete. At doon ako natapos ng high school. So, doon din na-mold ang aking yung marami akong natutunan sa trabaho, sa buhay-buhay, sa batang edad na hiwalay na ako sa aking pamilya pero nag-uwi naman ako. Pero dahil doon natutunan ko ang buhay, magtrabaho kasi pag nasa ibang tao tayo, kailangan nating kumilos at matuto din sa buhay. Pero dahil doon, dahil Chinese yung amo ko, ay marami akong natutunan tungkol sa, dahil negosyante din sila, paano humawak ng pira. Pero noon, wala yan hindi ko yan naisip. Parang flashback na lang sa akin nung nandito na ako sa business, nasa business na natin. So, maraming sa akin flashback sa mga pinagdadaanan ko. Kaya nung after ng Dumaguete, napunta pa ako sa Maynila. Nagtrabaho din ako sa Maynila for 6 years. And then yung amo ko, siya na din ang nagdala sa akin papuntang Korea. Kaya nung time na yon, nag-umpisa na yung buhay ko as OFW. At doon na talaga nalayo na ako sa aking pamilya. Hanggat na-transfer yung amo ko sa China, so dinala din ako doon. So parang nag-connect yung aking pagka-OFW at dahil sa aking mga amo na nafe-feel ko din na tinuring nila akong pamilya. Kaya masaya din ako sa aking pagka-OFW. 2013, umuwi ako na nagbabaka sakali na mag for good at magnegosyo. Kaya dami kong nagawa ding negosyo dahil alam mo as OFW yun talaga ang pangarap na makasama sa pamilya at doon na lang mag-business. Pero umabot din ng bago mag-isang taon, yung negosyo ko na sinubukan kong magbaboy, mag-alaga ng baboy, magtinda ng bigasan, pagkain ng baboy. Marami din akong sinubukan pero wala din. So sabi ko hindi ito. Sabi ko bago maubos yung pera ko, dapat may gagawin akong bago. So wala akong ibang naisip kundi bumalik ulit sa abroad. At salamat sa Panginoon dahil hindi naman ako binigo na
nagkaroon ako ng amo, itong amo ko na ngayon na sa Hong Kong, 2015 ako umalis. So, 2 years, bali 2 years ako na standby sa Pilipinas, then nakabalik ako sa abroad, Hong Kong, 2015. So, salamat sa Panginoon dahil sa 9 years ng aking journey as OFW from Hong Kong to Thailand, marami ding pagsubok, maraming challenges na pinagdadaanan dahil alam nyo naman as OFW, marami tayong pinagdadaanan na nagkaroon tayo ng maraming business na nagkaroon tayo ng uwi na lang, lalo na't magkaroon ng problema, nagkasakit tayo, kasi pag magkasakit tayo, walang sino man na tutulong sa atin, kundi yung sarili natin. Lutuan ang sarili natin, pakainin ang sarili natin para lumakas. Kasi hindi pwede na ihiga ka, tapos nandyan din yung mga amo mo, kahit sabihin na okay lang sa kanila, pero talagang ilaban mo yung naramdaman mo. Kaya dumating ang time, lalo na nung pandemic, nagka-pandemic na, isa din ako na dali sa pandemic. Buti na lang, nung time na yun ay pawala na yung pandemic at nagkasakit kaming tatlo na aking amo at alaga. Sabi ko na, Lord, salamat dahil nangyari ito na medyo patapos na yung pandemic. Dahil kung nangyari ito sa kasagsagan ng pandemic, baka kaming tatlo, kinuha na kami ng ambulansya dahil bawal talaga pag malaman nila na may sakit, may COVID dito sa building na ito, ay talagang kukunin na lang tayo. So, salamat sa Panginoon dahil nangyari yun, patapos na yung pandemic. Kaya yun din ang naging sa akin na sabi ko, Lord, kailangan ko na talagang gumawa ng bago, kailangan ko nang mag-ipon, kailangan ko nang magplano na hindi na lang sige-sige lang, kundi gagawin ko na itong goal sa akin na mag-ipon para makauwi na ako. Dahil walang sino mang makapagpauwi sa atin kundi sarili lang natin, dahil ang ating mga pamilya, hindi naman natin masabi sa kanila kung anong mga pinagdadaanan natin sa ibang bansa. So, tayo lang talaga mismo ang pauwi sa ating sarili. Kaya, nung time na yon, may tinatapos lang akong bayarin. Sabi ko, Lord, nung natapos na, sabi ko, Lord, at may kunti na ring naipon, sabi ko, Lord, nananalangin talaga ako. Sabi ko, Lord, ano kayang dapat kong gawin sa Pilipinas na gusto kong umuwi na may gagawin. Kasi ayaw kong mangyari yung nangyari sa akin noon na nag-business ako na walang nangyari. Kaya birthday ko na yon, pinapanalangin, humihingi talaga ako sa Panginoon. At nung time na yon ay sa kakascroll ko ng Facebook, may nakita ako doon na tungkol doon sa pag mga OFW na makauwi for good. Nag-try ako, pero tinatry ko, nag-how ako. Nung una, natakot ako, hindi ko sinagot, kasi nagme-message ka agad sa akin, hindi ko sinagot, kaya pinaliban ko muna. Pero dahil nandoon yung eager ko na, sabi ko baka nga ito na yung sagot ng aking panalangin. Tapos inano ko. Kaya nung dumaan na naman sa wall ko, yun talaga na nagsabi na ako na how. Ngayon nung pagkatapos doon, nag-message na sa akin at tinanong na yung time kung pwede ako tawagan, at
may mga time pa talaga na hindi ka agad nakatawag dahil wala din akong time na busy din ako. Kaya, pero nung time na nag-usap na kami ni Coach, tumawag na siya sa akin at sabi ko, hala, ano kaya ito? Baka scammer ito dahil hindi ko talaga inaasahan na ano ba, tumawag sa akin. Kaya sabi ko, ang ganda naman ito, baka scammer ito. Kasi yun ang naririnig ko, yung mga magaganda at gwapo, na yun ang parang pain ba sa mga ano, so scammer. Pero habang nakikinig ako sa kanya, sa kwento niya, at parang naging magaan ang loob ko sa kanya. So nakikinig ako, pero sa totoo, sa pakikinig ko, wala din akong naintindihan dahil wala doon yung ano ko, wala doon yung ah, isip ko dahil nga na experience ko ng na-scam. So, habang kinikwento niya sa akin, hindi ko talaga naintindihan ko. Wala nga, hindi nga doon nakapokus ako. Pero, ganun pa man, nagpasalamat din ako kay Coach dahil pinagtiyagaan din niya ako. Hindi niya ako tinantanan. Pero palagi niya akong sinisindan ng mga link. Sabi ko nga sa una, hala, wala akong time. Dahil nga 7 o'clock sa Thailand, 8 o'clock dito, kasagsagan yan ng trabaho ko sa kusina dahil nga dinner time. Pero dahil sa follow up niya ay talagang naano din ako na parang naano din ako na oo nga, siguro totoo talaga ito siya nag-ano sa akin. Kaya nung nag-umpisa na akong nag-Zoom, nagbigay ng time, binigay ko na yung isip ko, tainga ko sa pakikinig, doon ko nakikita sa Zoom event na marami na palang sumali, marami na palang members sa business natin. Kaya sabi ko, totoo na talaga ito dahil marami na at napakinggan ko pa, isa pa sa napakinggan ko ay isang OFW na nag-share ng kanyang journey kung paano din siya paano niya na ano ang opportunity ng business. Kaya sabi ko ay doon ako na-inspire ako doon. Kaya nung continuous na pag follow up ni Coach sa akin, marami talagang hadlang nung time na magpadala na ako. Maraming hadlang na hindi maano dahil may nangyari sa cellphone ko. Kaya pero nung time na yon hindi na ako nag-isip na ay hindi to para sa akin dahil ito na nga hadlang na ito. Pero ang ano ko talaga, sabi ko, Lord, kung ito ay para sa akin, ay talagang makakapag-join ako. At salamat dahil nakapag-join ako before 1 week. Nakapag-join na ako at isang ano na ako, member ng ano. So, para sa akin, once pala na naging member ka na, doon na mag-umpisa yung excitement mo. Doon na mag-umpisa yung na-inspire ka na dahil kasama ka na doon sa community. Kasama ka na doon sa journey ng business natin. Kaya doon nag-i-eager na yung ano ko, yung na itong business na ito ay para talaga sa akin. Kaya nung mga sinisend ni Coach na mga link na para sa Zoom event, talagang mula noon hanggang ngayon, talagang ayaw kong ma-miss ko yung mga Zoom event natin at saka yung sa mga modules, talagang ginagawa ko dahil gusto kong matutunan dahil sa totoo, wala talagang pumasok ako sa business na ito, wala akong alam. Zero knowledge talaga ako sa business na ito dahil lalo na sa ng cellphone, wala akong ano. Pero doon ko din unti-unti natutunan dahil
sa kay Coach Raquel na matyagang nagturo sa akin. Talagang ginaguide niya ako. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil mula pa talaga nung una hanggang ngayon, nandyan siya sa akin na nag-guide siya sa akin. Kaya nagpapasalamat talaga ako na kasama na ako sa business na ito. Tapos nung doon na-inspired na ako nung sa pakinig ko at panonood ng Zoom event natin, may nagsi-share tungkol sa VIP. Tapos sinend ni Coach Raquel sa akin yung sharing ni Mentor Chuna about sa VIP. Doon ako naggigil talaga ako. Kailangan ko nang mag-VIP dahil ito pala ang way na mabilis kang kumita. At saka sabi niya pag masira daw yung structure. Kaya sabi ko, hala, hindi pwedeng masira. Kaya sabi ko, Coach, ano bang gagawin dito? Dahil wala din akong pera na ano sa VIP. Malaki-laki pa yon. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang sabi ko ginaguide ako para magawa ko yung pag-VIP. Kaya nung napakinggan ko si Mentor Jerlyn Itaw na nung tungkol din sa kung paano siya gumawa ng paraan upang ma-avail niya ang VIP, doon ako nagkaroon ng ideya. Pero sabi ko, ang galing naman niya na mag-advance sa amo. Ang lakas naman ng loob niyang mag-advance sa amo. Pero sabi ko, subukan ko nga itong gawin. Hindi man ako nakapag-advance sa amo ko ni minsan, pero sabi ko, subukan ko nga itong gawin. Kung ito ay ipahintulot ng Lord, mangyayari, ibigay niya to sa akin. Kaya nung nagtanong ako kay Coach, sabi niya, sige, subukan mo na ano. Kaya nung naglakas talaga ako ng loob, kaya sabi ko, sa business na ito, dito ko talaga na naranasan na may ano pala din ako na maglakas loob. Dito tinulak yung pagkatao ko na gumawa ng paraan. Kaya nakagawa talaga ako ng paraan. Kinausap ko yung amo ko at salamat dahil nakinig din siya. Pero ang ano ko sa kanya na mag-advance ako dahil gusto kong bago ako uwi, magkaroon kami ng family business. Then, sabi niya, o sige, mag-usap kami sa asawa ko. Kaya tuwang-tuwa ako nung sinabi niya, although hindi pa 100% na pero nandoon na yung ano ko ba, tuwa ko na ibibigay sa amo ko. Nung pinapalo up ko na siya na kung kailan niya ibibigay dahil tinatanong na ako ni Coach kung kailan ibibigay, tapos kinausap na ako ni Mentor Tanya. Kaya tuwang-tuwa ako dahil alam mo yung may mga taong gina-guide ka, may mga taong concern sa iyo sa business na ito. Kaya nagkaroon talaga, sabi ko, kung sila man ay may concern sa future ko, bakit hindi ko tulungan din yung sarili kong gawin. Kaya gumawa ako ng paraan. At yun, pinapalo up ko yung amo ko, tapos yun, sa katapusan daw. Pero bago ano ba talaga, Gina, ang para ba talaga ito, ano bang business ang gagawin nyo? Tapos doon na ako nagkaroon ng na hindi pwedeng magsisinungaling ako sa amo ko dahil kilala ko yung mga amo ko. Kaya sabi ko, Lord, sabihin ko na talaga ang totoo. Magalit man sila sa akin, sige, tanggapin ko ngayon lang ito. Kaysa magsinungaling ako, malaman nila, mas lalo silang magagalit sa akin. Kaya Lord, samahan mo ako. Alam ko na pinakita mo ito sa akin yung opportunity na ito. Dumaan man ako sa mga challenges kung paano ito mangyari, alam kong sasamahan mo ako. Kaya nung sinabi ko na sa kanya na sa networking, online platform, ang business na sinalihan ko, talagang nagalit siya sa akin. Yung nag-react siya na parang ayaw nila, parang
hindi na matuloy yung aking inihingi sa kanya. Pero sabi ko, ma'am, sa pagkakataong ito, please trust me, gagawin ko talaga itong business na ito dahil kasi sabi niya sa akin ayaw niya na ano yung pira na pinaghirapan ko. Pero nakikita ko talaga na totoo naman ang sinalihan kong business. Kaya salamat talaga na sabi ko, Lord, paano ko ba ito maibalik yung loob ng amo ko para yung galit niya ay magkaroon ng ano na maintindihan niya ako. Kaya salamat dahil talagang naibalik yung ano loob niya at sabi niya, Gina, this is your money, so bahala ka na kung anong gagawin ito, pira mo naman ito. Kaya concern lang sila kung ano bang mangyari. Kaya sabi ko, ito na talaga ay gawin ko talaga itong business na ito dahil sa umpisa pa lang marami na akong challenges na naranasan. Kaya yun, kaya nung nag-ano na ako, nakapag-VIP na ako, lakas na, yung nagkaroon ako ng confidence, masaya ako dahil alam mo yung wala ka nang iisipin na mas ano ba, unti-unti nang gagawin mo na lang ang business. Kaya nagpasalamat ako sa guidance ni Coach Raquel at kay Mentor John Paul sa kanilang pag-guide sa akin araw-araw, kinukumusta ko. Kaya sa pag ano ko ng business, kumikita na ako ng 169,000 at naging silver executive na din ako sa doing part-time nang nandun ako sa Bangkok, Thailand. Kaya maraming salamat. Nagpasalamat ako sa sarili ko dahil nung time na yun, nag-decide ako, gumawa ako ng paraan, naging risk taker ako dahil sa yung lakas ng loob na sumali sa business na sa umpisa wala talaga akong alam. Kaya nagpapasalamat ako sa RIE, nagpasalamat ako sa community ng GIE, nagpasalamat ako sa pag-guide ng ating mga Royals Councils, sa ating founders, si Mentor Tanya at saka si Mentor Bijon. Kaya sa ngayon, noon, masabi ko noon na OFW ako, ngayon for good na. Kaya ito talaga ang patunay na nangyari na sa buhay ko dahil noon palagi ko lang sinasabi, I am next na uuwi kasi goal ko talagang makauwi na ng Pilipinas, makasama ang pamilya at magawa ko din to. Kasi excited na akong umuwi dahil may nag-aantay na sa akin na gagawin kong business. Hindi kagaya noon na nag-iisip-isip pa ako. Kaya maraming salamat, nakatotoo yung aking mga ginugol ko lang noon na makauwi for good. Kaya nandito na talaga ako, nakakasama ko na aking mga partners, business partners, sila coach, nakakasama ko sila mentor at ang mga hubbers dito, coaches. Kaya maraming salamat talaga. Wala na akong ibang masabi kundi pasasalamat. Thank you talaga Lord na nandito na ako. Nagkatotoo na yung ilan sa mga pangarap ko nangyari na sa akin. Kaya sa inyo naman na mga partners natin, OFW ka man o ano background nyo na hindi pa kayo nag-VIP, i-goal nyo nang makapag-VIP dahil napakasarap ng pakiramdam na makapag-VIP na tayo. Masarap gawin ang business at nagkaroon ka ng confidence na gawin ang business natin. At pag mag-share ka sa ating mga prospect, masarap mag-share na yung sinishare mo ay nangyari na rin sa buhay mo. Kaya at sa atin namang mga nag-iisip-isip pa, nagdadalawang isip pa na sumali na kayo, take action na, mag-decide ng wag na kayong mag-isip-isip. Sumali na kayo dahil
sa experience ko na in time na nagkaroon na naka-join ako, doon na nag-umpisa yung excitement ko na gawin ang business. Dahil nung wala pa ako sa business, marami talagang negative na nasa isip natin. Pero kung nandyan ka na sa sumali ka na sa business, iba na rin ang pakiramdam nyo, ay ano na, yung exciting, na i-inspired ka dahil kasama ka na, partner ka na ng business, matawag ka na isa sa distributor, partner. Kaya sumali na kayo, mag-decide na huwag na kayong huwag nyo nang patagalin. Gawin nyo na ang business. At maraming salamat dahil isa ako sa nandito na. Patunay na talaga na for good na ako. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, RIE. Thank you, GIE. Thank you, mga coaches and mentors. Yun. Salamat. Grabe naman. Yay! Ayan. Palakpakan niyo naman si Tita Gorjana. Grabe. Na-inspired ka ba? Na-inspired ka ba sa kwento ni Tita Gorjana? Diba? Dapat Q&A to pero tinuloy-tuloy na ni Tita Gorjana. Ramdam mo ba? Feel mo ba? Diba? Kasi imagine nyo from the scratch na nagkwento si Tita Gorjana up and the end na nandito na siya dito sa Pilipinas. Diba? Kumbaga, yung kwento niya sobrang pure. Diba? Kung isa ka sa nakarelate, kasi ako kanina, habang nakikinig ako, ramdam ko din si Tita Gorjana from the very young age. Diba, naranasan na po niyang magtrabaho para sa family po niya. Diba, lahat naman tayo, meron tayong kwento. May mga background tayo na marirecall mo the moment talaga na, diba, imagine mo nandito ka na sa point na nakapag-for good ka na. Diba, ang dami mo ng mga natawid sa challenges sa life mo. Right now, nagkakaroon na ng bunga. Pero at the back of that story, diba, nandun yung yung deepest why. Kung bakit ka nandito, bakit mo gagawin yung negosyo. It's not just para lang makapag-for good ka. Para din talaga magkaroon ka ng babalikan na family na nandito sa Pilipinas. At the same time, yung negosyo na gagawin natin. Tama. Nakaka-inspired, no? Kasi imagine nyo, kanya-kanya pong kwento ang mga OFW partners natin. And yun din yung pinaka-grateful ako ngayon kasi isa po si Tita Gorjana sa nagbahagi po ng kanyang kwento. And of course, syempre sa mga nandito na mga happy partners natin ng mga OFW din, I know for sure may mga kwento din kayo na nabuksan dahil din sa kwento na naibahagi sa inyo ni Tita Gorjana na kailangan mong balikan, kaya nandito ka sa ganitong opportunity para gawin, mag-take action. Diba? Kasi, imagine mo, yung kwento mo noon, mapapaganda ang kwento mo the moment na nandito ka sa community natin. Kasi ang ganda ng naging transition. Diba? And right now, si Tita Gorjana, naantay na lang yung family sa Visayas. Actually, si Tita Gorjana nandito po siya sa Ortigas ngayon kasi may mga inaasikaso lang. Habang nandito siya, nagte-training na din, talagang minamaximize po yung moment po na nandito siya sa Manila para po talaga mas marami pa siyang matutunan. Kasi yun naman yung goal kung bakit din tayo nag-for good. Kasi para mas ma-continue natin yung business natin. Hindi yung magpo-for good ka tapos kakalimutan mo yung negosyo. Hindi naman yun. Diba? Dapat tuloy-tuloy natin. Kaya thank you so much, Tita Gorjana, kung ikaw isa ka sa nakarelate dyan. Di ba? Kailangan mo lang talagang bilisan yung VIP mo, di ba? Nagawan mo naman ng paraan, yung pag-join mo dito from the start. What if kung gawa ka ulit ng paraan para magkaroon or mabuo mo yung VIP mo? Tulad ng ginawa ni Tita Gorjana. Hindi mo marunong mangutang yan. Tinuruan ko lang. Joke lang. Hindi, kumbaga na-inspired lang po siya sa mga sharer na mga FW. Tulad nga ni Coach Jerlyn Itaw, di ba talagang nagdrama pa sa amo for the sake po na bigyan po siya ng advance. Kumbaga magagawa naman natin ng paraan. Kumbaga lahat naman may mga
ginagawa na tayo before. Pero what if kung mag-take risk tayo dito sa negosyo na alam mo naman kung saan ka pupuntahan, yung tinake risk mo at the same time, yung in-start mo dito sa negosyo natin. Yan, kung isa ka sa napaka-grateful ngayong araw, itype mo dyan, I am grateful. Kasi for sure, kung ano po yung naging kwento po ni Tita Gordiana, at tsak dun talaga, yun po yung magiging kwento mo. Oh, last message na lang, Tita Gordiana, para sa mga manonood natin. Oo, kasi, di ba ikaw, naranasan mo na yung kwento mo kanina, napaka-pure. Di ba? Last message mo na lang sa sa nakakapanood dito sa Zoom event natin. Ano yung mga may papayo mo pa na bakit nila mas kailangan tatagan, kailangan nilang ituloy-tuloy itong negosyo, kahit na hanggang sa mag-for good na sila, ma-full nila yung VIP po nila. Ayan. Bigyan mo sila ng advice, Tita. Okay. Para din sa ating mga OFW na nagnanais na rin na makapag-for good at nandito na sa business natin, bago kayo mag-for good, i-goal nyo munang mag-VIP. Para pag uwi nyo dito sa Pilipinas ay wala na kayong ibang iisipin, kundi yung business na lang gagawin. At marami pa maraming trainings na gagawin natin dahil nasa ano tayo, nasa abroad ay part-time lang naman tayo, so hindi talaga fully na ano natin yung business. Pero dito ko naranasan na nandito na ako, ilang araw pa lang ako, everyday pala may mga training. So dito ko na ano na masarap talaga na nandito pala sa ano Pilipinas dahil lahat ng mga activities pwede mong atinan at marami kang matutunan lalo na sa ating mga sa mga products na ano na in time na i-share natin ay alam natin yung gagawin natin yung business natin maano nating i-share para sa mga prospect natin kaya bigyan natin ng time i-maximize natin ng time na mag-training mag-aral. So, yun lang ang aking ano para sa mga OFW na hindi nangarap na umuwi, na bago kayo umuwi, i-goal nyo matapos nyo yung VIP. Para pagdating dito at alam niyo pag may VIP tayo, may pera na tayo na excited tayo na mag-encash sa ating result na ginagawa. At sa mga ano din, sa mga hindi pa naka-join, yun lang ang masasabi ko na wag nyo nang patagalin. Sayang ang oras. Wag nang mag-isip-isip pa ng ano ba, mahaba dahil sa kakaisip, wala na tuloy nagawa. Walang nangyari. Kaya i-open lang yung mind natin sa mga sino mang nag-share dahil kung nakikinig tayo sa mga kapaligiran na hindi naman nila alam din, maano tayo, madaya tayo, pero dito makinig tayo sa mga may kakayanan talaga yung mga coaches, yung mga mentors na nag-share. Dito tayo makinig at i-open natin ang ating mind para magkaroon tayo ng na gawin at sumali sa business na ito. At dito ko nga nakikita ko talaga ang magandang future ko dito. Basta gawin ko lang ang pinapagawa ng coach, mentors, ay mangyayari talaga yung mga pinapangarap ko dahil alam ko na sila yung mag-guide sa akin at maraming salamat sa mga ating mga mentors and coaches na nandyan sa Zoom na palagi nating napakinggan and share din ang kanilang journey. Kaya yun na. Salamat at happy partners all over the world at congratulations sa lahat ng sasabay, lalo na sa 2024. Ilang buwan na lang, 2025 na. This year is the best. Sumali kayo. Yay! Thank you. Grabe Thank talaga you. si Tita Gordiana. Pang project high sharer na. Ayan. Ayun. So, di ba, yun na ang sabi kanina ni Tita Gordiana. Actually, ako napapangaw ako every time na napapakinggan ko si Tita Gordiana kasi
Dati po yan siyang mahiyain. Oo, pero dahil talaga sa mga training, kumbaga, doon talaga boost talaga yung sarili mo eh. Kaya yun, habang nandyan ka pa sa abroad, di ba, bigyan mo lang to ng time, mag-training ka. Kasi yung training na mapapakinggan mo, di ba, para sa'yo din naman. Kumbaga, yun yung magiging best version mo. Tulad ni Tita Gorjana, di ba, dati, sabi, Coach, hindi ko ata kaya. Pero ngayon, di ba, isa na siya nakakapag-share talaga ng kwento niya. Ayan, so, from dati na nag-abroad sa China, sa Korea, sa Hong Kong, and Thailand, and ngayon, nandito na siya sa Pilipinas. Ayan, so welcome home po ulit Tita Gorjana and congratulations kasi isa po sa OFW icon po natin na talagang dahil sa sistema ng Royals International Empire ng community natin under group of HATSP Icons and Grand Icons Empire, talagang meron talagang patunay na kung nakaya ni Tita Gorjana, kayang-kaya mo rin. Kaya kung naniniwala ka, mag-comment ka dyan ng kaya ko rin and I am next. Ayan, for sure talaga na kaya-kaya mo din to. Kasi kung nakaya nga ni Tita Gorjana, for sure nakakayanin mo din. So, it's just that kailangan mo lang talagang mag-take action. So, congratulations everyone! Happy Saturday po sa ating lahat and God bless po. Ingat po tayong lahat! Bye! Picture muna pala tayo, picture. Bago tayo magkahiwa-hiwalay, picture muna po tayo. Open camera po ang lahat ng mga magaganda at mga magagwapo. Ayan, para meron tayong remembrance kay Tita Gorjana. Ayan. Oh, 1, 2, 3, smile! Lahat na. Smile! 1, 2, 3, smile! Yung mga hindi pa po naka-open camera daw po tayo. Ayan, sino ba yung mga, ayan, 1, 2, 3, smile! Ayan, thank you so much! God bless po sa ating lahat! Happy Saturday! Ayan, and then ano po, sa entry po pala natin bukas, ayan, sino po dito yung may mga kamag-anak? Ayan, na nandito sa Metro Manila. Ayan. So, ipa-attend mo po yan. I-message mo po yung mga coach mo na nandito sa Ortigas, nandito sa Maynila. Ipa-assist mo po yung mga kamag-anak mo, anak mo, pamangkin mo. Basta, kadugo mo or kakilala mo, ipa-attend po natin yan. So, nakaka-excite po yung event po natin. Ano po yan? Gaganapin po yan sa Inares Sports Arena sa may Old Capitol Compound sa Shaw Boulevard, Pasig City. So, dapat by 1 p.m. nandun na tayong lahat para po makapwesto tayo ng mas maganda. And syempre, mapakinggan po yung pong mga speakers po natin. Lalong-lalo na, mapapakinggan po natin ang mga training team natin and of course, our visionary president, Dr. Ed Gabandog. Kaya see you po sa ating lahat! Bye! Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion.